Sinabi ni Musong sa kanyang ninuno na si Yuwon na pagkatapos ng maraming pag-iisip, napagpasyahan niya na ang pagpapanumbalik ng nawalang martial arts ay tunay na tanging paraan para sa ikabubuhay ng kanilang nanghihinang grupo. Nang marinig ito, naisip ni Yuwon sa sarili na kitang-kita kung bakit ang banal na martial arts ng kanilang kulto ay nawala sa malayong hinaharap. Ang salarin ay walang iba kundi ang Six-Blade God Martial Clan ang hinaharap, kung saan ang taksil na Blade God ay nagbago ng nakaraan at kahit papaano ay naging isang immortal na pinuno. Habang ang galit ni Yuwon ay lumalaki ng husto sa katotohanan ito, nagngalit siya ng mahigpit at naisip, sa kabutihang palad, tila hindi nila lubusang naalis ang kanilang kulto mula sa pag-iral. Ngunit kitang-kita na lubos nilang pinahina ito. Matindi ang pagnanais ni Yuwon na bumalik sa eksaktong panahon kung kailan umiral ang Blade God at wakasan ang lahat ng personal gamit ang kanyang sariling mga kamay. Gayunpaman, tulad ng tahasang sinabi ng nagtatag na Heavenly Demon, ang hinaharap sa huli ay pag-aari ng mga inapo, kaya hindi dapat makialam ng diretso si Yuwon sa mga bagay na hindi kabilang sa kanyang panahon. Ngunit hindi yun nangangahulugan na maaari lamang siyang pumikit at baliwalain ang lahat ng nangyayari sa harapan niya. Sa masusing pagtingin sa lubos na kaawa-awa at desperadong hitsura ni Musong, nagpasya si Yuwon na dahil sa batang ito mismo ang nagbigay sa kanya ng nanomachine sa unang lugar, na kayanan niyang mabuhay at makatakas sa hindi mabilang na mga krisis na nagbabanta sa kanyang buhay sa kabuuan ng kanyang paglalakbay. Kaya naman, sa pinakamababa, dapat niyang bayaran ang napakalaking utang na ito sa kanyang inapo. Pagkatapos ay lumingon si Yuwon kay Musong at direktang sinabi sa kanya na ipagkakaluob niya ang kanyang hiling. Nang marinig ang ganap na hindi inaasahang pahayag na ito, labis na nagulat si Musong at bal-isang tinanong ang kanyang ninuno kung ano ang ibig niyang sabihin. Sa isang matalim, malamig na tono, tumingin si Yuwon ng diretso kay Musong at sinabi sa kanya na siya mismo ang magtuturo sa kanya ng martial arts. Napakahirap para kay Musong na paniwalaan ang kanyang narinig gamit ang kanyang sariling mga tainga. Nang makita ang kanyang lubos na natulala at nagulat na hitsura, mahigpit na tinanong siya ni Yuwon, balak ba niyang ibalik ang kanilang kulto sa pamamagitan ng pakikipagkumpitensya laban sa nakakatakot na Six-Blade God Martial Clan gamit ang kanyang kaawa-awang martial arts na ito. Sa matalim na pagsaway na umaalingaw-ngaw, agad na lumuhad si Musong at ibinagsak ang kanyang ulo ng husto sa lupa sa lubos na paggalang, sumisigaw habang nagpapasalamat sa kanyang dakilang ninuno. Pagkatapos ay walang pakialam na itinaas ni Yuwon si Musong ng mataas sa hangin gamit ang kanyang hindi nakikitang chi control at tahasang sinabi sa kanya na hindi kailangan ang gayong pagyuko. Pagkatapos ng lahat, binabayaran lamang niya ang mabigat na utang na mayroon siya sa kanya para sa mga nanomachine. Lubos na nalula si Musong sa napakalaking emosyon, ang kanyang dibdib ay namamaga sa malalim na pasasalamat. Labis siyang natutuwa na makatanggap ng banal na mga turo ng diretso mula sa isang malayong maalamat na ninuno at higit pa rito mula sa isang ganap na dalubhasa na nakatayo sa ganap na tugatog ng lahat ng martial arts na umiiral. Pagkatapos, sa isang kakaibang tuso at malagim na ngiti na namuo sa kanyang mukha, sinabi ni Yuwon kay Musong na huwag masyadong mag-excite, dahil kailangan nilang puwersahang isiksik at ipasok ang lahat ng komplikadong kaalaman na ito sa kanya sa isang napakaikling panahon. Binalaan ni Yuwon na ang kanyang mga turo ay hindi magiging banayad. Sa mismong sandaling yon, sa pagtingin sa madilim ng ngiting yon, alam ni Musong sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa na siya ay ganap na nakalaan. Ang eksena ay lumipat ng husto sa malayong hinaharap, sa taong 2941 AD, sa loob ng high-tech na interior ng Time Patrol Central Headquarters, kung saan ang pinakamataas na senior officials ng Time Patrol ay masusing sinusuri ang nakuhang battle footage ng marahas na laban ni Yuwon sa mga elite Time Patrol officers. Biglang inutusan ng isang senior officer ang pangunahing console operator na agad na i-pause ang video playback. Itinuro ng mahigpit ang kanyang daliri sa isang tiyak na bahagi ng frozen frame, inutusan niya ang mga teknisyan na palakihin ang partikular na bahaging ito upang ang mga mata ng mandirigma ay makita ng malinaw. Sa mabilis na utos na yun, ang high-definition footage ay pinalaki sa pangunahing viewing monitor. Muli pang nag-utos ang parehong opisyal, iniutos sa kanila na palakihin pa ng kaunti, na nakatuon lamang sa mga mata mula sa recording. Habang ang mga mata ni Yuwon ay lalong lumalaki sa screen, ang masalimuot na istruktura ng advanced na nanomachine na naninirahan sa loob ng kanyang mga iris ay malinaw na nahayag. Nang makita ang nakakagulat na visual na ebidensya na ito, ang isang kalapit na opisyal ay labis na nagulat,
at ang Deputy Director ng Time Patrol ay agad na nakilala ang illegal na tech din. Ang isa pang opisyal ay nagsalita at sinabi na ito ay tulad ng naunang hinuha ng Deputy Director. Ngayon na iniisip niya itong mabuti, nang ang sinaunang martial artist na yon ay walang kahirap-hirap na tumawid sa kanilang aktibong stealth mode, may naramdaman siyang kakaiba sa buong insidente. Humakbang pasulong ang Deputy Director at sinabing ang mga yun nga ay high-grade nanomachines. Inamin niyang hindi niya alam kung anong imposibleng pandaraya ang ginamit ng martial artist na iyon upang ganap na itago ang mga ito mula sa mga standard na scan, ngunit hindi may kakaila na nag-inject siya ng isang bagay na lubos na advanced na hindi kabilang sa makasaysayang panahon na iyon. Pagkatapos ay mahigpit niyang inutusan ng subordinate officer na agad na tipunin ang lahat ng field commanders ng bawat Special Task Force Unit, na malakas na nagpahayag na ang krisis na ito ay opisyal na isang Code Orange. Ang eksena ay muling lumipat ng maayos pabalik sa nakaraan sa labas ng ligaw na kagubatan kung saan personal na ginawa ni Yuwon ang perfected at improved na Heavenly Demon Sword technique. Nang makita ang nakamamanghang pagpapatupad ng pamamaraan, si Musong ay naiwan sa ganap na pagkamangha. Naisip niya sa sarili na ang eksklusibong martial arts ng sekta na kanyang natutunan sa kanyang sariling panahon ay nakakagulat na nakakahiya na halos hindi sila matatawag na wastong mga pamamaraan ng espada. Ang pagsaksi sa masterclass execution ni Yuwon ng Heavenly Demon Sword technique ay nag-iwan kay Musong sa lubos na pagkagulat, napagtanto niya doon mismo na ang napakagandang pagpapakitang ito ay ang tunay na walang halong Heavenly Demonic Sword. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa matinding pagkahumaling at pananabik habang nais niyang matutunan na ang pambihirang sining na ito. Ibinaba ni Yuwon ang kanyang espada, lumingon kay Musong, at direktang tinanong siya kung nakita niya ng malinaw ang lahat. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang martial arts na talagang matututunan niya mula ngayon ay hindi ito, kundi ang martial arts ng superior sex. Sa sandaling marinig ni Musong ang nakakabigong pahayag na yon, nabitawan ang kanyang panga at labis siyang nabigo, nag-aalalang tinanong kung siya ay talagang matututo lamang ng pangalawang martial arts ng superior sex at hindi ang supreme exclusive martial arts ng tunay na pinuno ng sekta. Medyo naiinis sa hangal na pagtutol ng binata, tinitigan siya ni Yuwon at tinanong si Musong, hindi ba ito higit pa sa sapat para sa kanya na lumakas ng husto sa ngayon? Pagkatapos, nang hindi naghihintay ng isa pang reklamo, nagsimulang umalis si Yuwon sa clearing, sinabihan si Musong na agad na kumilos dahil tulad ng kanyang babala kanina, ang mapanganib na Time Patrol agents ay maaaring muling lumitaw anumang oras. Habang sila ay aktibong gumagalaw sa lupain, narinig ni Yuwon ang karagdagang mga detalye tungkol sa kung paano ang hinaharap na demonic cult na ngayon ay tumatakbo bilang Heavenly Corporation ay nasa mas masahol at mas kaawa-awang sitwasyon kaysa sa kanyang inakala. Kahit ang pangkalahatang kapangyarihan ng kanilang kasalukuyang CEO na kilala bilang ang pinakasanay na miyembro ng buong Board of Directors ay hindi man lang lumampas sa peak ng Supreme Realm, habang sila ay magkatabing naglalakbay. Palihim na ipinaalam ni Musong kay Yuwon na bukod sa mga dakilang pinuno ng sekta na kahit papaano ay nagpapanatili pa rin ang kanilang direktang angkan, kahit ang mga individual na umabot sa peak ng Supreme Realm ay napakabihirang sa modernong mundo. Napagtanto ni Yuwon ang trahedya na katotohanan ng hinaharap, na napagpasyahan na ang mga high-ranking board members ng teknolohikal na panahon ni Musong ay katumbas lamang sa hilaw na lakas ng mga middle-tier group leaders ng kulto ng panahong ito, sa ganoong kaawa-awang antas. Halos imposible na agad na isara ang napakalaking agwat sa pagitan ng kanilang nanghinang kulto at ng napakalakas na Six-Blade God Martial Clan. Bahagyang nauutal si Musong at sinabi, hindi naman ganoon, sinusubukang ipagtanggol ang kanyang panahon. Ipinaliwanag niya na ang corporate headquarters ay labis na namuhunan sa iba't ibang advanced na futuristic na teknolohiya tulad ng high-end semiconductors at advanced nanotechnology na sa huli ay nagpahintulot sa kanilang sagradong angkan na mapanatili sa kabila ng kanilang martial decline. Sa espesyal na larangan ng nanotechnology, ang kanilang korporasyon ay nagpapatakbo sa pinaka-advanced na antas sa buong mundo at batay ng direkta sa cutting-edge na teknolohiyang ito. Ang ikapitong henerasyon na nanomachines na kasalukuyang naninirahan sa loob ng katawan ni Yuwon ay personal ding ginawa ng Heavenly Demon Corporation mismo. Tahimik na nakinig si Yuwon nang may malamig na mukha at pagkatapos ay tahasang sinabi kay Musong na ayaw niyang makarinig ng mas maraming walang kwentang dahilan. Sa matalim na pagsaway na yon, agad na tumahimik si Musong at tahimik na sumunod. Matapos matagumpay na makipagkita sa naghihintay na pangunahing katawan ng mga miyembro ng kulto sa ligaw na paligid ng bundok Chang'ai,
agad na inutusan ni Yuon na lansagin muli ang kanilang bahagyang na setup na mga tolda at magtungo ng mabilis sa hilagang kanluran. Kaya, ang pagod na mga miyembro ng Demon Ikong Kulto ay naglakbay ng walang tigil sa loob ng 2 buong araw ng walang tamang pahinga, na sa wakas ay nakarating sa pangkalahatang paligid ng kanlurang rehiyon ng Liaoning Province. Isinasaalang-alang na sila ay nakalayo na sa mapanganib na paligid ng bundok Chang'ai. Sa wakas ay nag-ayos si Yuon ng isang pansamantalang campsite upang ang kanyang pagod na mga tagasunod ay makapagpahinga ng maayos sa malamig na gabi. Noong gabing yun, eksaktong hating gabi sa tahimik na campsite ng Heavenly Demon Cult, ilang pagod na sundalo ang nakaupo sa paligid ng maliliit na campfire at isa ang mapait na nagreklamo, sinabing parang ang kanyang nagbabagang mga paa ay literal na nasusunog mula sa walang tigil na pagmamarcha. Ang isa pang pagod na sundalo ay umungol bilang tugon, sinabing siya ay tunay na pagod hanggang sa kanyang mga buto. Narinig ang kanilang reklamo, biglang humakbang si Hyebang at mahigpit na inutusan ng dalawang yon na humiga agad sa sahig. Sa sandaling marinig nila ang mahigpit na utos ni Hyebang, agad silang tumalon sa gulat at pamwesto ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay mahigpit na inutusan sila ni Hyebong na kung gusto nilang magpahinga anumang oras, mas mabuting mabilis nilang may setup ng maayos ang mga mabibigat na tolda. Si Yuon, na tahimik na nagmamasid sa buong masiglang sitwasyon mula sa maikling distansya, ay naisip sa sarili na walang paraan upang maiwasan ang pagtulak sa kanila ng ganito kahirap dahil sa mga pangyayari. Gayunpaman, sa kaibuturan, tunay siyang naaawa sa pagpilit sa kanyang mga loyal na miyembro ng kulto na magmarcha ng brutal sa loob ng 2 buong araw ng walang tamang pahinga. Tiyak na hindi siya natatakot sa mahihinang Time Patrol agents mismo, ngunit kung sila ay muling magpakita sa panahong ito, tiyak na darating sila ng mas handa na may mas mahusay na mga armas at taktika. Sa mismong sandaling yun, lumapit si Musong kay Yuon ng may lubos na paggalang, yumuko habang nag-uulat na kabisado na niya ang bawat solong cultivation method na itinuro sa kanya ni Yuon sa paglalakbay. Narinig ang hindi kapani-paniwalang update na ito, naisip ni Yuon sa sarili na si Musong ay talagang mas matalino at mas may talento kaysa sa kanyang orihinal na inaasahan upang ganap na makabisado ang 6 na komplikadong cultivation methods at lahat ng kanilang masalimuot na energy circulation path sa loob lamang ng 2 maikling araw. Ito ay tunay na isang pambihirang gawa ng mental focus. Sa loob ay nagpasya si Yuon na susunod na ipakabisado niya kay Musong ang mga 10 natatanging martial arts techniques mula sa superior sects. At pagkatapos, bawat gabi mula ngayon, personal niyang ituturo sa kanya ang mapangwasak na 24 na anyo ng Demonic Sword at ang sukdulang Celestial Demonic Sword, puno ng matinding pananabik at pag-asa. Sabik na tinanong ni Musong ang kanyang maalamat na ninuno. Kaya, simula ngayon, sa wakas ay matututunan ko na ang eksklusibong martial arts ng pinuno ng sekta, tama ba? Sa isang ganap na tuwid, hindi mabasang mukha, tumingin pababa si Yuon sa kanya at tahasang sinabi kay Musong, hindi, mahigpit niyang sinabi na ngayong gabi ay ituturo niya sa halip ang mga pangunahing prinsipyo ng Illusionary Sword Technique pati na rin ang kumpletong internal cultivation method ng Illusionary Sword Sect, at ang tanging tungkulin ni Musong ay kabisaduhin ang lahat ng ito at pagkatapos ay matulog ng diretso. Nang marinig ang mahigpit na pagtanggi na ito, labis na nabigo si Musong muli. Ngunit tinanggap niya ang kanyang trahedya na kapalaran dahil wala siyang magawa upang makipagtalo laban sa ganap na kalooban ng pinuno ng kulto. Habang tahimik na umalis si Musong sa lugar upang mag-aral, pinanood ni Yuon ang kanyang papalayong likuran at naisip na ang motibasyon ng binata ay tunay na kahanga-hanga, ngunit siya mismo ay may isang bagay na mas mahalaga na kailangang asikasuhin ngayong gabi. Sa mismong sandaling yun, dumating ang Grand Guardian sa lugar na may hawak na isang bagay na maingat na nakabalot sa loob ng makapal na tela. Yumuko ng mababa ang Grand Guardian at formal na nagulat na dinala niya ang eksaktong item na hiniling kanina. Maalalahanin ding idinagdag ng Grand Guardian na ang item ay natural na lumamig sa mahabang tagal ng kanyang paglalakbay. Ngunit naniniwala siyang madali nilang mapainit ito sa apoy. Magalang niyang tinanong ang pinuno ng kulto kung ano ang dapat niyang gawin. Dapat ba niyang hilingin sa mga miyembro ng kulto na ihanda ng maayos ang lahat at dalhin ito ng diretso sa pangunahing tulda ng Panginoon? Kinuha ang mga bagay na nakabalot sa tela ng marahan sa kanyang sariling mga kamay. Malinaw na sinabi ni Yuon na siya na mismo ang magdadala nito ngayon. Magalang na nagpasalamat sa tapat na Grand Guardian para sa kanyang pagsusumikap, agad na lumingon si Yuon at umalis ng diretso mula sa personal na tulda ni Munha. Bahagyang nagulat at nanlaki ang mata ng Grand Guardian nang makita ang kahangahangang Panginoong Yuon na personal na tumungo ng diretso sa tulda ni Munha sa hating gabi.
Sa eksaktong sandaling yun, ang kahangahangang lolo ni Yuwon, si Chin Hai, ay lumapit sa Grand Guardian kasama ang isang masiglang Hyebang. Kumurap si Hyebang sa pagkalito at tinanong ang Grand Guardian, ang pinuno ng kulto ba yun nakakakadaan lang? Tahimik na tumango ang Grand Guardian at sinabi, ang pinuno ng kulto ay dumiretso sa tulda ng pinuno ng Moon Sect. Narinig ang nakakaintriga na detalye. Kumunat ang bibig ni Hyebang habang nagsimula siyang ngumiti ng napakaloko. Malakas na sinabi, ang pinuno ng kulto ay talagang napakamaalaga, partikular niyang hiniling na ang tolda ni Moonha ay itayo muna bago ang lahat ng iba pa, at sa sandaling ito ay ganap ng handa, dumiretso siya doon nang walang pagkaantala. Narinig ang lubos na walang pigil at malakas na pagsasalita ni Hyebang sa publiko, umiling ang Grand Guardian sa loob, naisip sa sarili, kahit na ang kahangahangang Supreme Heavenly Demon ay nakatayo mismo sa kanyang tabi, ang taong ito ay talagang kahangahanga. Tunay na kahanga-hanga kung paano siya halos nakakaiwas na tumawid sa linya patungo sa matinding kawalang-galang sa bawat pagkakataon. Lumingon ang Grand Guardian sa lolo ni Yuwon at tinanong kung ito ay isang apurahang bagay na nangangailangan ng atensyon, nag-aalok na siya mismo ang magpapalam sa pinuno ng kulto, sumabog si Jinhai sa isang masayang tawa at mainit na sinabi sa Grand Guardian na iwanan na lamang ang kanyang batang apo sa gabing iyon. Rhetorical na tinanong kung bakit kailangan pang pumunta ng isang matanda upang makialam ng hindi nararamdaman ang romantikong mood. Pagkatapos, sa paglipat ng paksa, mausisa na tinanong ni Jinhai ang Grand Guardian, siya nga pala, saan siya tumatakbo buong araw? Magalang na sumagot ang Grand Guardian, dahil partikular na binanggit ng pinuno ng kulto na may ilang espesyal na pagkain na gusto niyang makuha, tumakbo siya ng mabilis upang kunin ang mga ito. Lubos na nagulat si Chin Hai nang marinig ang nakakagulat na pahayag na yon, hinimas ang kanyang balbas, at nagtanong, nagbigay ba talaga si Yuwon ng personal na utos na ganyan, at mayroon bang nayon ng tao kahit saan sa malapit sa tigang na rehiyong ito? Tapat na sumagot ang Grand Guardian, sa kabutihang palad, nakahanap siya ng isang maliit na nayon mga 40 kilometro sa kanluran, nakabili siya ng mga sariwang tuyong peach, mainit na duck soup, at matatamis na rice cakes. Habang isa-isang binibilang ng Grand Guardian ang mga masasarap na delicacy na ito, si Hyebang ay nasa gilid na nag-i-imagine ng napakagandang handaan na nakabuka ang kanyang bibig at halos laway na ang nabubuo. Mainit na ngumiti si Jinhai nang marinig na si Yuwon ay nag-abala pa upang partikular na humingi ng matatamis na prutas. Magiliw na naisip ni Jinhai sa sarili na ang kanyang makapangyarihang apo ay bata pa sa puso. Kahit na nakamit na niya ang napakaraming hindi kapani-paniwalang at maalamat na mga gawa sa buong lupain, siya ay 20 taong gulang pa lamang. Lubos na nabigong maunawaan ang tunay na mas malalim na sitwasyon, walang kamalay-malay na sinabi ni Hyebang ng malakas, kamakailan lamang ay kumakain lamang kami ng tuyong kibble at matigas na tuyong karne. Ang marinig lamang ang tungkol sa hindi kapani-paniwalang pagkain na ito ay nagpapalaway sa akin, sobrang inggit ko kay Moonha ngayon. Salamat sa kamanghamanghang asawa na mayroon siya, nakakapagpista siya sa mga magagandang bagay na ito, at sa totoo lang, mukhang tumaba siya ng kaunti kamakailan, kitang-kita ang kanyang tiyan na medyo nakausli. Pagkatapos ay parang bata na tinanong ni Hyebang, hindi ba niya maaaring magtabi ng kahit kaunti para sa amin? Sa sandaling lumabas ang mga salita mula sa hangal na bibig ni Hyebang, kapwa si Jinhai at ang Grand Guardian ay labis na nagulat habang ang malalim na katotohanan kung ano ang ibig sabihin ng mga pisikal na palatandaang yun ay tumama sa kanila na parang isang thunderbolt. Pagkatapos ay ganap na nagbago ang mukha ni Jinhai habang lumapit siya ng napakalapit kay Hyebang, nanlaki ang kanyang mga mata habang hinihiling na malaman kung ano ang sinabi niya. Labis na nagulat at natarante si Hyebang nang makita na kapwa ang maalamat na si Jinhai at ang mahigpit na Grand Guardian ay biglang sabik at desperado na malaman ang kanyang sinabi. Nerbyosong umiiwas ng direktang eye contact sa dalawang nakakatakot na dalubhasa, nag-aatubiling nauutal si Hyebang na ang ibig niyang sabihin ay isang simpleng bagay tulad ng, hindi ba siya maaaring mag-iwan ng kaunting pagkain para sa kanila? Hindi naman ito mahigpit na kinakailangan, syempre. Ngunit ang plain dried meat ay okay na rin para sa kanya. Agad na sumigaw si Jinhai kay Hyebang na itigil ang walang kwentang kalokohan at mahigpit na sinabi na yun ay malinaw na hindi ang kanyang sinasabi. Nilinaw niya ng puwersahan na ang partikular niyang sinasabi ay ang nabanggit ni Hyebang bago yun, naramdaman ang matinding pressure na tumataas, labis na kinabahan si Hyebang, mahigpit na ipinikit ang kanyang mga mata sa takot at bamulong, tumaba si Moonha kamakailan at medyo nakausli ang kanyang tiyan, bago desperadong tinanong kung bakit sila biglang kumikilos ng ganito.
may nagawa ba siyang mali muli? Sa sandaling imulat ni Hyebang ang kanyang mga mata, lubos na inaasahan ng isang matinding pagsaway, siya ay naiwang ganap na nataranta nang makita niyang kapwa ang dating pinunong si Chinhai at ang Grand Guardian ay balisang tumatakbo ng buong bilis ng diretso sa tulde ni Munha. Naiwan si Hyebang na nakatayo sa malamig na hangin ng gabi, lubos na nagulat at naguguluhan sa kanilang kakaiba, mabangis na reaksyon.